Hello guys! Welcome ulit sa panibagong video tutorial natin. Sa video na to is i-discuss ko kung paano gumawa ng mga mock-up frames. Okay? So, gawa tayo may nagawa na ako nung previous natin na tutorial, yung 3x4 feet. So, ito na lang gagamitin natin. So, alam naman natin dito sa Elements na maraming choices kung punta tayo dito sa baba, maraming choices ng mock-up mga pang mock-up frames. Yung dito sa mock-up section, marami tayong pwedeng gamitin, ganyan. Yung sa mga hindi nakakaalam guys yung mock-up is pwede mo siyang i-drag and drop yung mga images na gusto mong malagay sa mga mock-up na ito. Like for example, ipapakita ko to ha. Just like for example itong laptop na to. Sample lang natin tong laptop na to. And then, may gusto akong ilagay. Wait lang hanap ako ng image dito sa, sa laptop ko. Like, for example, itong logo ko na lang. Okay? Pwede mo siyang i-drag, guys, Kahit hindi mo na siya upload dito sa Canva, pwede mo siyang i-drag. Yan. So, yan. Nalagay na siya dito sa laptop. So, try natin sa ibang, sa ibang mock-up, guys. Okay, marami na yung nalagay. Okay, try natin. So, nandito na siya. Yung na-drag natin, syempre, mapupunta din naman siya dito. So, try natin i-drag. Tingnan natin kung malalagay ba siya dito sa naka-mock-up. So, yan. So, what if may naisip tayong mock-up na wala dito sa Canva? Dito may frames, may iba't ibang shapes na pwede na rin gamitin. Pero what if may specific tayong gustong gawin na mock-up? 'Di ba? Okay, yan yung ituturo ko sa inyo. So, mag-take notes kayo guys kasi actually dalawa yung option na gagawin ko dito. Yung first is yung mahabang proseso. Yung pangalawa naman is yung shortcut. Pero syempre gusto ko ituro sa inyo yung mahabang proseso kasi gusto ko kapag yun nga natapos nitong online course ko is feeling pro na kayo ba? So, okay. First, start na tayo. So, mag-create ako ng text. So, when we create text, we only need to press T. Diba? So, maglalagay ako dito ng hello. Hello. Tapos, i-bold ko lang. Hahanap ako dito ng bold. So, ito na lang. So, yan. Lakihan natin ng konti. So, yan. Tapos, dito sa elements, maghanap tayo ng silhouette. Okay, silhouette. When we say silhouette, guys, yung parang mga ganito, mga blank na shapes. So, ito yung pipiliin ko. Try ko to. So, ilalagay ko siya sa center. So, center natin siya. Select all. And then, may 3 dots dito. Align elements. And then, na middle na siya. So, we only need to center na lang. So, napansin nyo, natatabunan yung hello, may gagawin tayo dito para maging visible siya. So, gagawin natin, i-duplicate natin tong head. Okay, punta tayo sa position, layers. Napansin nyo dito sa position, isang head lang yung meron. So, gagawin natin dalawa. So, yung pag-duplicate ng isang element is Control D. Okay, press Control D. Okay, may dalawa na tayo. So, select natin siya ulit. Kailangan maging center siya or tidy up. So, when we say tidy up, talagang magsisenter siya lahat. Okay? Yan. I think naka-center na yan. So, in order para maging visible si hello, itong first or nasa top na head is kailangan natin i-double click. Okay? Double click natin siya. And then, itong part na to, kailangan natin siyang i-transform like that.
Okay? Yung i-imagine natin yung hello is nandito na part. So, hanggang dito lang. Okay? Tapos done. And then next, tayo sa position. Click natin tong nasa lower na head. So, ganun din gagawin natin. I-double click din natin. And then the same thing, babaan natin ng konti hanggang maging visible si hello. Yan. So, di ba? Ito na yung magiging bali gagawin nating mock-up. Okay? So, ito, isi-save natin to as, it doesn't matter guys ha. Pwede mo siyang i-save as PNG or JPEG. Hindi na kailangang gawin transparent yung background. Kasi later on, i-remove naman natin yung background niya. Okay? So, isi-save ko siya as PNG without removing the background guys ha. Pero, para sa pangalawa nating way, kung paano gumawa ng mock-up, magsisave na lang tayo in advance ng PNG na naka-transparent background. Okay? So, gagawa tayo ng dalawa, yung merong background at yung isa is transparent background. Okay? So, dapat natin tong i-select ang transparent background para ma-remove yung background. Okay? So, download natin. So, yung una nating gagawin nga is yung long process. Okay? So, since yung na-save natin na file is naka-PNG siya, guys. So, first thing na gagawin natin is kailangan natin munang i-convert yung PNG into SVG. Okay? When we say SVG, guys, it means single vector graphic. Okay? When we say vector, yung vector, guys, nagkukonsist siya ng shapes, lines, curves. Yung mga ganitong image is considered vector. Okay? Dalawang klase ng image, guys. Yung vector at saka pixel. Mga ganun. Yung pixel, yung kapag nire-resize nyo siya, nagiging or nag-change yung quality niya. Unlike dito sa mga vector, kahit i-change nyo siya, guys, yung ano niya is solid pa rin. Okay? So, again, i-take note nyo yan. Ang vector is consists of shapes and lines and curves, yung mga ganito. So, this is considered vector. Papakita ko sa inyo sample ng hindi vector na image ha. Ito is considered vector din to guys kasi may shapes siya. So, what if, lagay tayo dito ng dog. Ito guys. Ito. And then this one. Ito yung kaibahan nila. Ito is considered vector kasi consists of shapes. Kung napapansin nyo, kahit i-resize mo siya, ganun pa rin yung maging itsura niya. Unlike dito guys, is alam naman natin na the more natin siya i-zoom or something else is possible na mawawala yung quality niya. So, ito yung kaibahan guys. This is the vector, consists of shapes, yung mga lines, yung mga ganito. And then this is non-vector image. Okay, yan yung difference. So, yun yung gagawin natin. Gagawa tayo ng SVG. Kasi yung sinave natin is naka-PNG, so i-convert natin yung image into SVG para maging vector siya. Okay? So, punta lang tayo sa Google. Search lang tayo ng mga PNG to SVG converter. Sorry. Okay. So, may gusto ako dito na converter na sobrang dali lang para sa akin. I think this one. Ito yung normally ginagamit ko, I think. So, yeah, ito nga. And then, yung na-download ko kanina, yung ilalagay ko dito, guys, is yung may background, guys, ha? Huwag yung transparent. Yung may background. So, ida-drag ko siya dito. And then, wait lang natin ma-upload. Tsaka natin i-download. Okay, download natin. Yan, meron na tayong SVG.
So, yung gagamitin natin dito guys is gagamit tayo ng other platform which is Photopea. 'Di ba na-mention ko to guys dito dun sa introduction ko. So, kaya nilagay ko to siya kasi sobrang gamit nito when it comes to saving SVG files as well. Okay. So, by the way, this is an online platform. Ito yung action ginawa ko nung una. So, gagawa tayo ng bago. Okay? So, let's say ganito. Nasa homepage tayo. Online na to guys. Free to use. Kaya pwede niyo siyang gamitin. Di nyo na siya need i-download. Pero pwede mo siyang i-download from the computer ha, para magamit ko siya. Ang di ko lang gusto dito sa Photopea is marami siyang ads. Normally, nandito siya sa gilid eh. Meron siyang ads. Kaya medyo nakaka-bother. Kaya yun, yung ginawa nating SVG is i-drag natin dito sa Photopea. So, yan. Napansin nyo yan? Kung pupunta kayo dito sa gilid, itong layers, is napansin nyo, ang daming layers. Okay? Kasi SVG siya, nakikita ni Photopea yung mga shapes. Kung napapansin nyo, nagkukulay blue siya, parang naha-highlight. Kasi, bawat isa dito is magkakaiba na. Magkakaibang shapes na siya, oh. See, namumove siya. So, ayan. So, yung gagawin natin dito, guys, is, punta tayo sa pinaka-last ng layers, is i-remove natin tong background dito, guys. Okay? Remove natin yung background. Okay? Delete. So, napansin nyo, wala na siyang background. Okay? And then, kailangan natin siyang i-select lahat. So, i-click natin yung layers na nasa baba, and then scroll up tayo. I-press nyo yung shift nyo dyan. Shift, and then i-click nyo yung pinaka-top ng layer. So, napansin nyo is na-select lahat. And then, right-click nyo, and then, click Merge Layers. See? Naging ano na siya. Naging, parang nag-group na yung mga layers. So, after that, is maghahanap ako ng image. Okay? Kahit anong image lang, guys. Okay? For example, yung logo ko na naman ulit. So, yung logo ko lang naman. Okay? Lalagay ko yung logo dyan. Tapos, lakihan ko siya. Lakihan ko siya. Kailangan ma-occupy yung SVG file natin. So, yan. Yan. Diyan na siya. And then, dito sa layers is dapat nasa top yung logo ko or yung image na ilalagay nyo. And then, right-click nyo yung image and then click Clipping Mask. See? Napansin nyo is nasa loob ng layer yung logo ko. So, yan. Save na natin. Dito ka, punta ka dito sa file. And then, save as PSD. Okay? Huwag nyo itong kalimutan. Save as PSD. PSD meaning Photoshop document. 'Di ba? Yung Photopea is similar dun sa Photoshop. So, kung wala kang Photoshop, Photopea is one alternative way. For free itong magagamit. Kung meron ka namang Photoshop, pwede naman. Pero, kung para mas madali, Photopea is okay na guys. Goods na talaga para sa atin ang start if you want to be like zero investment talaga sa business na to. So, save natin siya as PSD. Save as PSD. Tapos, isa-save ko lang siya sa name na gusto ko. Like, for example, hello. Incognito na lang. Incognito. Mockup. Okay? Save natin siya as PSD files. Okay? Yan. And then, after that, balik tayo dito sa Canva natin. And then, delete na natin to. No need. And then, punta tayo dito sa uploads. Okay? I-upload natin yung na-save natin na PSD. So, kung hindi niyo siya makikita yan dyan guys ha. Kasi alam ko hindi visible yung saving option ko dito. So, kung hindi niyo nakikita
sa upload yung sinave nyo, dun sa lower right bottom ng ng open, sa lower right bottom, may nakikita kayo dyan na custom files sa ibabaw ng open at cancel. Select nyo yung custom files and then select nyo yung all files. Okay? So, dyan lalabas na yung na-save natin na PSD. Okay? So, isi-select na natin yung PSD. Okay? So, hintayin lang natin siya ma-save. So, normally guys, yung mga nasa-save natin PSD or kahit yung PDF, kung dinownload natin siya dito, is hindi siya maging visible dito sa upload. Hindi siya magiging visible dito. So, hintayin lang natin kasi I think medyo mabigat yung file. Okay. So, yan, natapos na. So, yun nga sabi ko, wala siya dito sa upload files. So, kahit sa video, wala siya. Sa audio, wala siya. So, kikita natin siya dito sa projects. Okay, punta tayo ng projects. And then, makikita natin dito yung nagawa natin. 'Di ba? So, kiklik natin yan. Add as new page. Dahil ayokong mawala tong ano. So, click lang natin tong scroll view, itong ano pala guys, thumbnail view, para makita natin yung dalawa. Okay? So, yan. Napansin nyo, yung unang gawa natin at ito yung nagawa natin na ano, sa Photopea. In order para maging mock-up to guys, is need mo lang i-remove yung background niya. Okay? Paano? Madali lang. I-double click lang natin. Double click. No. Double click. And then, delete. See? Meron na tayong mock-up guys. So, kung hanap ka dyan ng images dito sa elements, kahit anong images dyan, like if for example, itong gold, is marireplace na siya. 'Di ba? Hanap pa tayo ng iba. 'Di ba? May mock-up na tayo. Ito yung long process na sinasabi ko sa inyo, guys. 'Di ba? Pero sobrang worth it ng pagka-long process niya dahil possible nating gumawa ng kahit anong mock-up using these platforms. And lahat ito for free. 'Di ba? Kailangan nyo lang talagang mag-explore and then patient sa paggawa ng mga ganito. And then, may mock-up ka na. So, next is, gawa tayo ng bagong page. Na-remember nyo yung sabi ko, mag-download tayo ng PNG. Ito yung shortcut, guys. Pinakamadali. Okay. So, punta tayo sa uploads. I-upload natin yung nagawa nating PNG. 'Di ba? Hanapin ko yung nagawa nating PNG. So, I think this is the one. Okay. Hintayin lang natin siyang ma-download. So, yan. Ito na yung PNG. Di natin to pwedeng gamitin, guys. Kasi hindi pa to siya PNG eh. Kasi namumove pa to eh. 'Di ba? So, ito, nagawa natin PNG is they stick together already. So, PNG file na talaga siya. Walang background. So, yung pinaka-shortest way para makagawa tayong ng mock-up is very simple. Punta lang tayo dito. Make sure ha na nandito na yung file. Or pwede naman hindi kasi pwede naman nating upload. So, punta tayo dito sa apps. May apps dito sa Canva. Click mo yan. And then, i-search natin yung image to frame. Okay? Image to frame. Pagkatapos, itong first, click mo yan. Okay? Actually, first time ko itong gagawin, guys, ha. So, hindi ako sure kung 100% itong gagana. Kasi, kung hindi man, at least meron tayong choice yung long process. Okay? So, itatry natin. So, since na-select
nandito na yung image, no need na natin siya i-choose or i-upload yung file. Okay, so titingnan natin kung effective ba siya. Dahil kung hindi, magta-try tayo ng ibang PNG file. So, tatry natin kung gagana ba to. Okay, ito na yung PNG file eh. So, click and then convert image. Try natin kung gagana ba siya. So, okay, see? Your account has reached its limit. To continue, please upgrade your image to frames account. So, okay, para ma-comply ko to is need kong gumamit na yung ibang account, guys. Para mapakita ko lang sa inyo, okay? O, kakopy ko to. And then, punta ako sa iba kong account. I-upload ko ulit dito yung PNG. And then, i-upload ko rin dito yung nagawa nating PSD. Okay, para makita nyo lang yung difference. Okay, hintayin lang natin. Okay, select na muna natin tong naka-PNG file natin. Okay, papakita ko sa inyo yung difference. So, dito sa project nga, i-open natin yung nagawa nating PSD kanina. Okay, parang nag-replace siya. Ayoko nang ganun. Okay. So, di ba? Double-click lang natin siya para ma-remove yung background. So, kapag nilagyan natin ng image, bagong image, for example, ito, di ba? Pwede siya. Pwede din to, or kahit ito, or ito. Pwede din siya sa videos. For example, ito. See? Pwede siya. Nakagawa tayo ng mockup. Pero dito sa PNG, titingnan natin kung gagana yung sinabing ko image to frame. Kasi PNG siya, guys. So, I think para lang sa akin to, hindi siya applicable kasi ganito siya. So, parang, kasi ang sabi image. So, I think image na parang meron siyang texture. Pero i-try pa rin natin. Punta tayo sa apps. And then image to frame. Okay. And then yung first. Okay. So, yun nga. Pwede na tayong hindi mag-upload kasi nandito na yung file. So, automatic, click na natin tong add to frame design. Oh. Bakit ayaw niyang mag-detect? So, okay. Gusto niya talagang mag-upload tayo. So, i-upload ko yung PNG file natin. Okay, add to frame. Tingnan natin kung effective. So, yan. I think tapos na. Pero, konti lang yung na-convert niya. Okay, try natin kung ano yung na-convert niya. Lagyan natin ng photo. Ano yung naano lang niya. Parang meron pero sobrang konti. Yan. So, meaning guys, hindi siya effective. Okay? So, papakita ko sa inyo yung other, what if hindi siya shapes? What if image siya? May na-upload na ako dito na PNG, guys. Pillow siya. Try natin yung pillow na na-download ko, okay? Wait. Mag-search ulit tayo. If pillow, PNG. What if ito? Okay, make sure lang na transparent yung background na. And then, what else? Try natin mag-PNG.
i-make sure pa rin natin na wala siyang background. As in, transparent background siya, guys. Yan. Wala siyang background. Save image as. And then, yan. So, punta tayo balik dito sa Canva natin. And then, i-upload natin dito yung mga na-download natin. Okay? Upload files. Yung mug at saka pillow. Okay? Select natin yung dalawa. Ayan. So, isi-select natin yung pillow. And then, yung mug. Okay? Tapos, punta tayo ulit sa image to frame. Okay? Delete natin yung kanina. And then, select natin tong pillow. Kung kaya niya bang gawin na mock-up. Okay? Select natin tong pillow. Convert to frame. Yan. Meron na tayong mock-up ng pillow natin. Try natin yung mug. Convert image to frame. So, yan. Meron na tayo ulit. So, ganun lang siya ka-easy, guys. Yung disadvantage lang nitong image to frame is may limitation nga siya. I think hanggang 4 lang or hanggang 5. So, yan. Yun lang yung disadvantage niya. 4 lang yung pwede nating ma-convert. What if, guys may tuturo pa ako sa inyo na technique. Ito yung normally na ginagamit ko kapag gumagawa ako ng mga print ready or mga pre-press mock-up. Ibig sabihin ng pre-press mock-up is yun yung mga ginagamit ng natin sa pag-print. Like for example, gusto ko gumawa ng envelope. Gusto ko gumawa ng box. Pero wala akong template nun. 'Di ba? So, tuturuan ko pa rin kayo kung paano siya gamitin dito. Like, for example, ito na lang. May ano ako dito. May in-upload na ako dito na PNG ng box. Kasi nakagawa ako ng box last time. So, ito-try natin siyang gawin dito kung kaya niya, okay? So, may nagawa na akong PNG dito. Ito. Ito guys, nakita ko to sa Pinterest. So, inassume ko lang na ito na yung tamang template ng isang card box. So, since naka-PNG na to guys, wala tong background. Tinanggalan ko talaga to ng background guys. Dito sa Canva. Ni-remove ko yung background niya, tsaka sinave ko siya as PNG. So, ito-try natin siya kung gagana siya. Ito tayo ng image to frame. Click natin yan, and then convert image to frame. Yan. See? Meron na tayong mock-up ng card box. Sobrang dali lang, guys. Actually, pwede nitong gawin, guys, dun sa long process. Pero, just make sure lang na black yung background. Silhouette siya. Ganito, guys, oh. Kapag gumawa kayo na dun sa Photopea, just make sure na yung file na gagamitin mo is walang background. Ganito, guys, oh. Wait lang. Kasi tinesting ko to sa dalawa eh. So, ito yung in-upload ko dun sa Photopea and then, yun, kung ano yung process, ginawa ko lang. Tsaka nagkaroon ako ng template. Pero dito sa image to frame, pwede naman, diba nakita nyo naman na pwede siya, yun lang ang disadvantage is hanggang 4 na beses lang. I don't think marirenew siya kinabukasan kasi sabi dun sa parang nag-pop up na error is need mong mag-upgrade, 'di ba? So yun. Okay, yun yung mga paraan kung paano gumawa ng mga mock-up frame. Sobrang dali lang. Dalawang option yung binigay ko. Yung sobrang dali, shortcut, pero may limit. And then yung long process, pero free mo siyang magagawa. And as in, unlimited mo siyang pwedeng gawin. Okay? Sana may natutunan kayo dito sa tutorial na to. And I hope nakapag-take notes kayo.
Kasi medyo confusing yung part ng long process kasi kailangan mo siyang i-convert, kailangan mo siyang i-save as PSD, ganun. So, yeah, I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood and aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.